Welcome sa Panlasang Pinoy at Happy New Year sa inyong lahat. Kakatapos lang ng bagong taon kaya sigurado may mga ulam pa dyan sa mga fridge ninyo na nandyan lang, init-init lang muna, no? Kaya sisimplihan lang natin ang ating lulutuin ngayon. Para to sa mga nagsawa na sa tirang ulam. Ito'y dilata, corned beef dish ang gagawin natin ngayon. At tamang-tama to sa mga beginners, dun sa mga bago pa lang na nag-aaral magluto. Dahil magluluto tayo ngayon ng ginisang corned beef. Lalagyan lang natin ito ng patatas. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Gagamit tayo dito ng dilatang corned beef. Ito naman yung patatas, 2 pirasong maliit na patatas na hiniwa lang natin. Ito yung puting sibuyas na na-chop na natin. At ang dinikdik na bawang. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo dito ng mantika, asin, ground black pepper, at ng konting tubig. At ito naman yung kompletong lista ng mga ingredients. Diba? Konti lang yung mga ingredients na kailangan natin dito. At itong patatas ay optional ingredient lang. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin ang pagluluto. Magpapainit lang tayo ng isang pan o ng isang wok sa isang stovetop at lagyan lang natin ito ng mantika. Ang gagawin natin ngayon ay pabayaan lang natin na uminit itong mantika. Yan, importante na isuswirl natin para kumalat yung mantika sa ating lutuan. Ngayon naman kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin dito yung patatas. Ipa-pan fry muna natin ito. Bahagya lang nating lulutuin muna itong patatas at pagkatapos ay tatanggalin din natin ito dito sa ating lutuan. Importante dito na habang piniprito natin o pinapan fry natin itong patatas ay hinahalo din natin ito once in a while para maging balance yung pagkakaluto dito. Itong patatas ay optional ingredient lang. Pwede pa rin tayo makapagluto ng ginisang corned beef nang walang ingredient na ito. Pero nasa sa inyo kung gusto niyo maglagay ng patatas kagaya ng ginagawa ko ngayon. Kadalasan kasi itong patatas ay tinatawag nating filler. So kung mas marami yung kakain para mapagkasya natin yung ulam, datigdagan natin ang patatas, di ba? Para nang sa ganun, sakto lang yung pagkain natin sa lahat. Yan, ito-toss lang natin ito. Ang importante dito sa pag-pan fry ng patatas, hindi naman natin ito lulutuin ng tuluyan eh. Ilalagay pa natin ito mamaya kasama yung corned beef. So ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin lang muna natin itong patatas sa ating lutuan. Ise-set aside ko muna to. Pagkatapos ituloy natin yung pagluluto. Gamit yung natirang mantika, igigisa na natin dito yung sibuyas. Ito'y puting sibuyas na chinap lang natin. At pwede kayong gumamit dito ng dilaw na sibuyas o ng pulang sibuyas o kahit shallots pwede natin gamitin dito. At pagkatapos nating igisa yung sibuyas sa mga 30 seconds, ilagay naman natin dito yung bawang. Itong bawang naman ay dinikdik ko lang. Pwede nyo pa itong hiwain ng malilit na peraso kung gusto niyo. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas at yung bawang medyo mag-brown na. At kapag nangyari na yon, ibig sabihin pwede na natin ilagay yung corned beef dito. At eto na yung corned beef natin. Ayan, ang gamit ko dito ay Filipino brand na corned beef. So, nasa sa inyo kung anong klaseng corned beef ang gagamitin ninyo. Gamitin ninyo yung paborito ninyong corned beef para mas maganda. At itong corned beef na gamit natin ay 12 ounces. Nasa around 340 grams ito. Igigisa lang natin itong corned beef. Kapag galing pa dun sa lata at medyo malamig dito ngayon sa Chicago. So, ayan, mapapansin niyo medyo matigas pa, no? Pero habang ginigisa natin ito, unti-unti nang lalambot itong corned beef. Unti-unti nang natutunaw yung yung taba ng baka. Kaya mapapansin niyo, ayan, nagiging iba na yung texture. Itutuloy lang natin ang paggisa dito ng mga 5 minuto. At hahaluin natin ito habang ginigisa. Makalipas ng 5 minuto, ilagay na natin dito yung patatas na pan fry natin kanina. At pagkatapos, igisa din natin uli. Sa pagkakataon na to, dahan-dahan lang yung paghalo natin.
Medyo naluto na kasi itong patatas at niluluto pa natin. So ang nangyayari, lumalambot na yung patatas. Kapag hindi natin dinahandahan yung paghalo, baka madurog ito. Iluto lang natin ito ng mga 3 hanggang 4 na minuto pa. At kadalasan, para talagang maging lutong-luto na itong patatas, naglalagay lang ako ng konting tubig dito. At pwedeng hindi na kayo maglagay ng tubig, optional lang itong step na to. Ang reason ko dito kung ba't naglalagay ako ng tubig ay gusto kong makasigurado na maluto na ng gusto tong patatas. Kasi mapapansin niyo kapag lagay ng tubig, kukulo ka agad ito. At habang kumukulo yung tubig, naluluto pa rin yung patatas na nandito. Huwag kayong mag-alala kasi sandali lang, sa kakukulo nitong tubig na to mag-e-evaporate din yan. At kapag nag-evaporate na yung tubig, ibig sabihin yan, ready na tong ating corned beef o itong ating ginisang corned beef. Ang isa pang magandang gawin dito, pwede kayong hindi na mag-pan fry ng patatas. Ilalagay nyo na lang yung hilaw pa na patatas na nahiwa na natin into cubes kapag nagisa na natin yung corned beef. Pagkatapos nun, magdadagdag lang tayo ng mga 1 cup ng tubig. At pabayaan lang natin na kumulo yung tubig. At habang kumukulo yung tubig, unti-unti na naluluto yung patatas, 'di ba? At kapag nag-evaporate na rin yung tubig ng tuluyan, ibig sabihin nun, ready na yung inyong corned beef na may patatas. At ngayon naman ay ready na tayo para lagyan ito ng ground black pepper at ng asin. So titimplahan lang natin. Maganda dito na tikman nyo muna yung corned beef para alam niyo kung gaano karaming ground black pepper at asin ang ilalagay natin dito. Pagkatapos nito ay hahaluin lang natin. Siguraduhin lang natin na na-distribute mabuti yung paminta at yung asin. Kayo naman, alam kong napakaraming eksperto dito sa pagluto ng corned beef, lalo na kapag ginisang corned beef. Meron ba kayong mai-share ng mga tips para sa atin? Mag-comment lang sana kayo. Ngayon ay ililipat ko na to sa isang serving plate. Yan. At malapit na tayo sa paborito kong portion, yung tikiman portion. So ilipat na muna natin ito sa isang serving plate. Pagkatapos, iserve na natin. Ito na ang ating ginisang corned beef. Tara, tikman na natin to. Tikman na natin itong ating ginisang corned beef. Napakadali lang ano. Tamang-tama yung lasa. Pero alam nyo, mas masarap to kung may tinapay. Pwede ninyo itong iulam sa kanin at pwede rin ipalaman sa tinapay. Feeling ko ngayon, magtitinapay muna ako. Tamang-tama to sa tinapay. At lalo na sa pandesal. Ang gamit ko ngayon ay itong Hawaiian sweet na bread, no? Ito yung dinner roll. So, pwedeng-pwede na yan dito. Pag pandesal, syempre sa tingin ko mas masarap. Ayan. Tikman na natin to. Wow. Hindi ako makapagsalita at punong-puno yung bibig ko. Excuse me. Sarap. Iba talaga kapag pinapalaman yung corned beef sa tinapay. Tapos may mainit na kape kapag almusal. Solved na, di ba? Kain ulit ako. Ayun, madali lang gumawa ng ginisang corned beef. Gaya ng sabi ko kanina. Yung patatas ay optional ingredient lang. Gamitin lang natin tong patatas parang filler. So kung mas maraming kakain o kung gusto niyo ng patatas, doon pa lang tayo maglalagay ng patatas. Pero kahit walang patatas,
solve na itong ginisang corned beef natin. Doon naman sa inyo na baguhan pa lang sa pagluluto, subukan nyo itong ating napakasimpleng recipe. Kayang-kaya nyo yan. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay. At sana nagustuhan nyo itong ating corned beef recipe, yung ginisang corned beef. Pakilike itong ating video kung okay sa inyo itong ating ginisang corned beef. Para doon naman sa mga kaibigan pa natin na hindi pa nagsasubscribe, simple lang mag-subscribe. Pakiclick lang yung subscribe button na nandito sa video na to. Nasa ilalim nakalagay. Pagka-click ninyo, nakasubscribe na kayo kagad. Ayan, at paki-turn on din yung notification para kapag may bago tayong video na in-upload, ino-notify kagad kayo ng YouTube. Okay? Salamat ulit sa walang sawa ninyong pagsubaybay at magkita-kita tayo sa susunod.